nga pag minsan may magko-compliment sa akin, ang bango mo, ay tangina, thank you so much. Mas na-appreciate ko yun compare sa, ang ganda mo naman. Meron ako isang friend, natamad siyang maligo. Okay. Family friend siya. Tapos ngayon, meron kaming pinsan na sabi sa amin na, friend mo yung si ganito. Oo. Baka pwede mong pagsabihan. Kami naman, nahihiya kami mag-approach kasi nga ayaw namin ma-offend. Depende sa gene siguro. Kasi yung family namin, yung mother side, mababango naman sila kahit Oo. Tapos yung father side, siguro sa hygiene kasi medyo kulang, ganyan. So, depende siya sa hygiene na pinaglakihan mo. Para hindi sa kanila big deal yung pagiging malinis. Tapos, pag maliligo sila, pag trip nila. Pero meron din namang family, lalo na ngayon, modern. Sobrang sobrang aarte. Yung mga friend ko, ganun sila. So, totoo ba yun sa Indian? Gusto nila yung may putok? What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng TU Bray Podcast. At syempre, nandito naman tayo sa Tritone Studio, sa Tritone Entertainment. At syempre, kung ikaw naman gusto mo yung mga content na to, mag-follow ka na sa ating Spotify. Pwede niyong pakinggan sa kotse. Mag-subscribe din kayo sa channel natin. Help me reach 1 million subscribers. Siyempre, malamang yan. Mga next year yan, di ba? Pero depende sa inyo. Kayo magpapaano yan kung talagang gaano ko kabilis magwa 1 million. At siyempre, maraming salamat din sa, siyempre, Pikutin Perfume. Pabango ni Tio Bray. Alam nyo na, bili kayo sa Facebook. Siyempre, napaka-espesyal ng episode natin ngayon dahil, alam nyo naman, ang Tio Bray Podcast ngayon nagiging international na. Diba? Yung guest natin ngayon, napaka-anghang. Diba? Maanghang na, maanghang na lahi ito. Grabe. Pero, fan siya kausap, kaya in-invite ko siya dito sa Tio Bray Podcast. Walang iba kundi si Priya Lakshmi. Yan. Hi. Yan. Dito camera mo, Priya. Yan. Oh. Magay ka naman sa kanila, Hello po. Yan. Introduce yourself. My name is Priya Lakshmi and madaming kwento sa buhay. Yan. Priya, single, taken. Single. Ilang taon na? Magwa 1 year na. Hindi, I mean, di single, pero ilang taon ka na ngayon? 20 years old. 20. Yan. Oh. So, single ka, 1 year ka na single? Yes. Okay. Ready to mingle na ba si Priya? Hindi pa? Depende. Ay! Sabi mo depende. Oh. Depende. Ano yung depende? Depende kung pwede bang mga words dito? Oo, magmura ka. Depende kung hindi tanga yung mga nakakausap ko. Tsaka siguro kung ma-feel ko na ulit yung nasa right time na ako to mingle. To mingle, okay. Naniniwala ka sa right time to mingle? Oo, kasi as of now, wala akong trip or wala akong energy na naa-adapt na, ay sige, try ko ulit. Walang ganun. Siguro natuto ako sa past relation ko. Yung past relationship mo, Filipino o Indian? Filipino. Filipino, okay. Ilang taon kayo? 1 year and 2 months. Okay, tagal din. Matagal namin yun, 1 year, 2 months. Okay. Pero, ngayon, ba't kayo naghiwalay? Kasi siguro habang tumatagal, na-discover namin na hindi kami in the same path or mindset din. Kasi, kung tutuusin, ilang beses niya din naman sinabi na parang masyado akong oldish mag-isip. Siguro kasi nagiging breadwinner din ako ng family ko. Tapos siya naman, sakto lang, okay lang. So hindi kami nagkakasundo. So sa makatuwid mukhang pera ka? Hindi naman gano'n. Joke lang. joke lang. Pero, okay, ano ba yung wavelength ni Priya ngayon? Ano yung mo? Paano ka? Nag-work ka ba? Nag-ano ka ba? Ako ngayon, nag-work ako. And sana next year makapasok na ako kasi nga pangarap ko talagang pumasok ulit, magsimula na ulit ng college, makatapos. Tapos ngayon, naghanap ng iba-ibang work, part-time para makailang ipon din. Okay. Ayun. So ba't ka huminto lang school? Kasi wala magpapaaral sa akin. Kundi ako, oo. Wala magpapaaral sa akin kasi nga bukod sa ate lang namin yung breadwinner, 5 kami magkakapatid. So yung iba naming mga sumunod sa akin, siya yung nagpapaaral. Yung akin kasi sobrang gastos na, nursing, tapos sobrang OA na. Tsaka last year, ako din nagpaaral sa sarili ko. So somehow, naging image ko sa family ko is
independent ako. Pero yun nga, parang hindi ko na kinakaya yung mag-part-time. And May panganay. meron. Pangilang ka? Pangalawa, Okay, yung panganay lalaki, babae? babae. Okay, yung kasunod, ikaw. Ako na. Pangasunod, lalaki. Tapos Kasunod. babae, lalaki ulit. Okay. So, yung parents mo, anong ginagawa ng parents mo? Yung father ko, separated siya. Okay. So, hindi ko na alam. Si mommy naman, as of now, nagbebenta siya ng Indian food. Doon siya kumikita. Oh, nagbebenta ng Indian. Anong mga binebenta yung Indian food? Mga common, mga biryani, samosa, mga panipuri, ganyan. Sarap ng panipuri. Lalo na pag may event. Oh, yun. So, yun lang sa Batangas to. Batangas. Okay, sa Batangas siya. So, hindi dito sa Manila. Mm. Okay. So, ang parents mo, Indian, ulitin na natin, pinag-usapan natin, di ba? Indian sila na nag-move dito. Okay. Both sila. Bakit sila nag-move dito? Ano yung mindset ng mga Indians? Bakit sila nag-move? For work. Kasi ang mindset nga nila, sa Pilipinas, madaming pagkikitaan, mas malakas yung kita. Pero eventually kasi ang dami na ng mga Indians na pumunta din dito sa Manila, sa Philippines. So parang nagkakaagawa na sa mga trabaho. So dun nagkahirapan. Tapos, ayun, kaya kailangan ng matalino dun sa mga work na yun. Okay. So yun ang mindset ng mga Indian na madaming pagkakitaan dito. Kasi madaming Pilipino nangungutang, no? Pwede na. Di ba? Kasi madami ding nangangailangan. Ganun lang din. Oo. Pero yung so yun dad mo, ganun din, 5'6", yun ang yun ang trabaho niya. Doon yung pinagsimula. Okay. So saan siya naniningil araw-araw? Ganun. Oo, araw-araw. Walang holiday, walang event. Basta papasok sila araw-araw. Tapos gaano katagal naniningil? Yun Depende yun. Depende. Kung mas matagal ka sa labas, edi mas madaming pagkikitaan. Si mama kasi ngayon parang 2 hours, 4 hours, ganyan na lang. Wala talaga siyang pinagkikitaan sa 5-6. Unlike sa mga ibang Indians, halos whole day. Minsan nga sa labas na din sila kakain, tas gabi na lang uuwi. Kaya parang malakasan talaga. Okay. So motor, di ba? Yung nag-iikot, mga palengke, mga ganon. Okay. So ganun pero yung nga daw, yung balita ko, yung 5-6 daw, hindi na daw kaya ng calculator i-compute yung kita. Ay, depende yun. Depende kung matalino ka. Kung kaya mong paandarin yung pera. Pero kasi, yun nga yun, diba? Pinautang sa'yo. Tumubo. Yung tubo na yun, ipapautang din dito. Na yung tumubo doon, ipapautang doon. So, paano mo matatrack ng calculator yun? Hindi ko alam, hindi mo nagpa-5-6. So, parang ako, nanonood lang kay mami. So, Okay. ang nangyayari kasi, more on hindi siya sa pera, mga gamit. Gamit yung binebenta niya. Like? Tapos, mga unan, kumot, yung mga common na, pangangailangan sa araw-araw. Tapos, magkano bayad? Siguro sabihin natin na yung aircon, 50 yan. Tapos depende yan kung gaano mo katagal huhulog-hulugan. So yung interest based dun sa gaano katagal yung work. Hulog. Gano'n yung pinakamatagal? Ang pinakamatagal, meron akong 1 year na na-encounter kay mama. 1 year siyang customer ni mama. Okay, 1 year, yung aircon na isang aircon. Oo. Everyday ang singil. Oo. Tapos meron namang ibang customer na Filipino na sabi nila, pwede po bang every ganito lang, every Wednesday, Monday, ganyan. Pero most of the customers, everyday. Okay. Magkano yung aircon, no? Sige, aircon. Everyday magkano? Sabihin natin, 100 yung singil kada araw. Depende sa presyo. Kailangan ko pang i-divide. Malaki din, ha? Oo. Ang laki ng tubo. Oo. Malaki tubo. Doon na andar eh. Doon napapagkitaan. Okay. So yung mami mo nagmumotor din? Oo. Kahit sobrang ulan, sobrang init, go lang. Mga Indian masisipag talaga, no? Kailangan si Piga. Diba? Kasi narinig mo na ba yung, di ba, yung napanood mo yung Slumdog, di ba? Yung mga slums sa Indian. Sa India, yung mga slums, sila eh, kumbaga parang, yung masisipag, kumikita. Diba? Kumikita sila. Parang siya. Kumbaga, slum siya, squatters area siya. Pero yung mga tao doon, masisipag. Kaya nga pag masipag ka, magkakapera ka talaga. Okay. So, totoo ba yun sa Indian? Gusto nila yung may putok? Kasi pag may putok daw, masipag daw yun. Totoo ba yun? Hindi. Sa
Sabi-sabi O lang baka yun. sa'yo lang kasi Pilipino ka. Ewan ko. Hindi ko masabi kasi hindi nga ako pumunta ng India eh. So ever since nandito na ako. Pero hindi ko naman, siguro yung sa putok, feeling ko naging normal na amoy na lang dun. Kaya hindi nagiging big deal sa kanila. Unlike sa atin, pag nakakaamoy tayo, ang ina naman, yung amoy mo naman. Di ba ganun? Kaya feeling ko sa nakasanayan, sino ang ganun? Oo. So, pero ikaw, sensitive ka din sa putok. Sobra. Kaya nga pag minsan may magko-compliment sa akin, ang bango mo, ay tangina, thank you so much. Mas na-appreciate ko yun compare sa, ang ganda mo naman. Oo. Ganun. Okay. Pero totoo ba talaga Indian sa'yo? Sa experience mo, may putok ba talaga? Depende sa gene siguro. Kasi yung family namin, yung mother side, mababango naman sila kahit Oo. Tapos yung father side, siguro sa hygiene kasi medyo kulang, ganyan. So depende siya sa hygiene na pinaglakihan mo. Kulang ng hygiene? What do you mean? Bakit kulang ng hygiene? Para hindi sa kanila big deal yung pagiging malinis. Oo. Tapos pag maliligo sila, pag trip nila. Pero meron din namang family, lalo na ngayon, modern. Sobrang sobrang aarte. Yung mga friend ko, ganun sila. Wala pa naman akong, actually meron. Meron ako isang friend na tamad siyang maligo. Tapos, Babae to? lalaki to. Oh, Oo. shit. Okay. Family friend siya. Tapos ngayon, meron kaming pinsan na sabi sa amin na, friend mo yung si ganito. Oo. Sabi, baka pwede mong pagsabihan. Kami naman, nahiya kami mag-approach kasi nga ayaw namin ma-offend. Oo. Tapos naisip namin na, sino pa magsasabi? Oo. Much better na kami na. So Oo. ngayon yung ate ko nag-approach, siya yung nag-approach, sabi niya, baka ganito ganyan, gusto mong maglagay, ganito. In nice way naman, na, hindi naman siya na-offend, kundi na-appreciate na kasi nga, ayun nga, kami na mismo yung nagsabi, imbis na pag-uusapan siya ng ibang tao. Pero So, sabi nila sa kinakain daw yun di ba? Hindi yun sa Hindi ba? kinakain. Hindi ba? Ako, Kasi yung spices daw, lumalabas sa katawan. nadadigest naman yun eh. Ano yung sinasabi nila yung mga chismis? Debunk natin yung mga chismis nila sa Alam. Indian. Kasi si mama, yun mas spices yun, pero hindi naman. Hindi sumisingaw sa katawan. Hindi. Okay. Feeling ko Okay. fake news yan. Oo. Yun ang sabi, kaya daw ganun eh. Hindi siya totoo. Pero iba pa daw yun sa Pakistan, ibang usapan pa daw yun. Hindi ko na yun alam eh. Oo. Kasi separate nga, Indian tas Pakistan. Oo. Yun, iba din daw yun. Yun naman talaga damit, hindi naglalaba, hindi Hindi ko yun alam. Yun yung Pero sa Indian, usually daw yung kinakain, kaya daw ganun. Hindi ko alam. Oo, Siguro pero nga, pag westernized kasi hindi eh. Diba? Maayos naman yung naliligo. Tsaka lalo na ngayon, may mga modern family na talaga. So, para na-adapt nila yung culture ng ibang bansa. Ng Filipino, Oo, no? mga Na ganyan. naliligo, Okay. So parang naman talaga yun? Ano yung mga chismis sa Indian, tingin mo? Chismis dito sa Pilipinas. Oo, na hindi totoo. Yung mga gusto mong i-debunk. Sige nga. Ano ba? Madaming mga asawa. Ayun yung unang big deal. Actually, may nagtanong kasi sa akin. Sabi niya, ilan yung balak mong maging asawa? Sabi ko, anong ilan? Yun yung mga nagiging, minsan, misinterpret nila na okay lang. Na para Muslim, yung mga, nila, ganun. Which is hindi. Tapos yung mga food. Yung food nila, di ba nag-trending siya? So, ngayon kasi, dun sa food, may mga specific area siya. Pagdating kunwari, may mga poor area, dun siya nangyayari. Unlike naman sa, may mga cities na okay siya, na masosyal naman yung mga food nila. Oo, sa So, Mumbai, mga ganon, Oo, no? ganyan. Kasi, yun yung, mas madalas na mapag-usapan pagdating sa Indian, madumi yung ganto ganyan. Which is hindi eh. Meron lang talagang may mga poor na area, dun na nangyayari. Tsaka kinakamay, no? Oo. Yun yung Kasi meron parang mas nakasanayan din ng mga Indians na magkamay. Parang tayo mas na-appreciate natin yung magkamay. Oo, magkamay, diba? Pero para kasing madumi siya tingnan. Kasi the way they do the things. Oo. Which is, hindi naman siya madumi as long as malinis ka naman eh. Kasi na minsan napapagkamera na pag maitim ka, ang dumi mo, ganyan. Oo. Pero ako kasi, morena ako. So,
somehow napapatunayan ko na hindi nga ganun. Depende talaga yun sa pinaglakihan mo. Oo. Kung si Justin Bieber yung kinamay yung ganun, ewan ko kung mababuyan sila, di ba? Oo, di ba? Totoo naman Mapupugian pa sila, magiging hot pa yan eh. Oo, di ba? Totoo naman eh. Yun nga yung discrimination sa kulay eh. Di ba? Yun yung ano nila. Pero although, meron naman kasi, di ba nakita mo yung madaming daga? Nakita mo yung video na, Oo. anong ano mo doon? Ba't madaming daga? Actually, kung akong tatanungin, hindi din ako kakain sa mga ganun eh. Oo. Mismo akong Indian, hindi ako kain sa ganun. Kasi sabi ko, harap-harapan ako niloloko. Ang dami nung mga hinahanda Pero yun nila yung anong, di ba yung may culture sa India na yung mga daga, parang hinahainan nila. Binibigyan ng food. Baka yun kasi yun yung area na yun. May ganun ba? What do you mean? Binibigyan ng food or Yung parang hinahayaan lang nila yung mga daga. Yun. Siguro hindi sa kanila big deal yung ganun. Pero sa atin kasi big deal. Oo. Kailangan natin Ang lalaki malinis. ng daga eh. Oo, di ba? Kulang na lang maging pusa sila eh. Puga nga tawag ko dun eh. Pusang daga. Ewan ko, siguro sa kanila hindi big deal yung mga ganung bagay. Pero ako, Indian itself, parang sabi ko, hindi ko kaya. Gusto ko malinis din. Kasi siguro, ayun nga, depende talaga sa pinaglakihan, sa tinuro ng mga magulang, sa mga naging culture nyo, kung paano nadala, ganun. Oo, pero yun, kanya-kanyang culture lang. Paano kung halimbawa yung samosa, nakita mo, ginanon, tas pinrito? Sa'yo na lang yan. Sa'yo na lang. Huwag na lang, hindi na ako kakain. Okay. Pero ikaw, may experience ka na sa mga Indian na lalaki. Wala pa, di ba? Kasi isa pala nagiging boyfriend mo. May mga nakausap ako. Pero isa pala nagiging boyfriend mo. Promise? Promise! Promise. Promise. Fling? Meron. Ay, nako. Ilan na naging fling ni Priya? More than 5. Ang tibay. More than 5. Pilipino? Halo. Pero more on Filipino. Anong halo? May mga Indian, may mga Filipino. Okay, so sa 5. Ilan yung Indian doon? Ako putang ina 10. Dalawa. 3 Pilipino. Okay, yung Indian, dito laki? Hindi. Sa India. Saan mo nakaka-online? Online. Tapos parang nagkakaroon ng mga mutual friends. So nagkakaano. Ngayon nga recently, may mga nag-ano sa akin na, ate, ito pinsan ko, baka gusto maging friend. Ako stalk ako. Tapos maya-maya malalaman ko, mga friend ng mga kaaway kong Indian. Saan? Dito sa Pinas? Oo, kasi hindi ko talaga sila nakakasundo. Kasi iba yung mindset nila, tsaka yung behavior nila, hindi ko talaga ma-adapt na bakit ganun. Okay. Ano yung mga behavior na... Alam mo yung pagiging madaldal, tapos story maker. Yun kasi yung pinakaayaw ko. Chismosa din ng Indian, balita sobra. ko. Sobra. Kahit yung mga kaedad ko. OA sila. Minsan nga exaggerate na sila magkwento. Alam mo yung minsan, ginawa ko ba yun? Mapaganon ka na lang. Okay, so sa chismisan din. May marites, no? Oo. Okay. Mahilig din yun, parang Pilipino. Yun nga ang balita ko, marites din. Tapos mga traitor. Ganon. Ganon? Oo. May na-encounter ako. Totoo yun. May na-encounter kasi ako recently na iba naman yung kwento na nangyayari, ganito, ganyan. Tapos maya-maya nag-away na kayo. Tapos parang stop and everything. Cut off ba? Ganon yung nangyari. Maya-maya nalaman ko, iba-iba na pala yung naririnig ko. Sobrang OA, sobrang hindi totoo, ganun. Kasi alam ko yung ginagawa ko eh. May limitasyon ako eh, ganun. Kasi sa nung nag-work ako sa Dubai, ganun din eh. Ang daming yung mabait sa'yo sa simula, Indian. Pero ba na mamaya, mga pagtagal-tagal, tatraidoring ka na. Ganun nga eh. Yun nga yung nun. Pero ewan ko, kung culture kaya ba minsan, talaga yun o ano. Yun, hindi ko din siya masabi kasi most of the Indians na nami-meet ko, nakakausap ko, ganun yung nakaka-interact ko eh. Siguro sa out of 10, 2 lang yung okay. Ganun. Oh, shit. Pinoy na Pinoy ka na. Hindi ko siya nilalahat, pero yun yung mga namimit ko eh. Ganun yung masasabi ko eh. Saan mo namimit? Merong mga sa church, magiging friends kayo, ganyan. Babae, lalaki. Friendly naman kasi ako eh. Pero alam mo yun, minsan, lalo na ngayon, pinararamdaman ko talaga na, mamaya tanga din to, mamaya sinungaling din to eh. Tanga din to. Kaya
minsan wala talaga ako nakakasundo. Minsan sa simbahan, solo lang ako. Nandiyan ako sa isang sulok. Hindi ako nag-a-approach na maliban na lang pagdating sa mga Filipino, kahit guard, driver, friend ko yung mga yan. Friendly talaga ako. Nakadepende lang Alam ko, talaga. nakita ko naman talagang friendly ka. Pero, sweet ka nga eh. Dinala niya ako donut. Birthday ko daw kasi, di ba? Bait-bait ni Priya. Kaya nga dapat, sabi ko, mamaya sobrang tamis na magka-diabetes pa tong tao. Di ba? Pero, ano yung sabi mo tanga? Ano yung mga tanga traits na yung describe tanga? Ano yung sinabi mo sabihin sa tanga? Ang ibig sabihin ko doon is, alam mo pagdating, kunwari magkasama tayo, di ba? Tapos ngayon, normal na kain lang, labas lang, gala lang. Pero mamaya-maya malalaman mo na kung ano na yung sinasabi sa'yo. Sabi, ang laki ng ganto niya, ganyan. Parang pag ito na natira ko, ganto. Ganun yung mga usapan nila. Alam mo yung pinagmamalaki ka in a way na wrong talaga. Kasi hindi ka naman ganun eh. Bakit ganun yung nagiging image mo? Sobrang bait ko naman. Hindi ko naman pinapakitaan ng kahit anong motibo. Pero pagdating sa parang, alam mo yung proud sila na nakuha nila yung taong to, may nangyari sa kanilang dalawa. Parang sobrang proud sila sa sarili yung nila. Yung Akis and Tell. Oo. Kasi sobrang proud sila sa sarili nila na parang, daig. Ako nga, nagawa akong ganito. Kasi sa India kasi parang pag maganda ka, tapos sobrang clean ng image mo. Once na may nangilam na sa'yo, parang, alam mo yung dignidad ng babae yung mawawala. Kasi sa mindset kasi ng mga Indians, more on ang sinisita or ang nagiging mali sa image ng mga tao is babae. Even though, wala naman ginawa yung babae. Even though yung lalaki naman yung talagang may kasalanan at the first place. So kaya madaming ayaw sa kultura nyo, yung nagagalit. Parang, kumbaga, Filipino-Indian na, ano ba itong mga kalahi ko? May mga ganon. Oo, may ganon ako. Kasi, yun nga, sabi ko nga sa'yo kanina, parang madalas talaga, ang bobo mo naman. Bakit ka ganyan? Ngayon kasi modern na tayo, so may social media na, so kaya mo talaga mag-aral, mag-browse ng kahit ano, maturity, mga lessons. Pero alam mo yun, kahit pakita mo yun sa kanila, kung ano yung parang ikaka-proud nila, yun yung gagawin nila. Parang... Anong ikaka-proud yun dahil nabawa na may nangyari sa inyo, ganon? Parang pagyayabang, feeling nila cool sila, ganon. So kahit anong pwede nilang ika-proud, gagawin nila. So parang kunwari, paano ba? Pagdating sa mga babae, pag nakalima ka, di ba pag lalaki, nakalima kang babae, magandang bagay sa kanila yan, proud sila. Pero once na babae na yung gumawa, bakit hindi nyo malunok? Bakit parang hindi normal? Parang hindi nyo ginagawa? Alam mo yun, magkaiba naman lalaki at babae. Hindi, kasi yung ego yung ego niya yung totoo naman, diba? may ego ang lalaki. Yun yung mahirap Kasi pagdating sa ego, parang ang sobra-sobra na ng thinking nila. Parang hindi sila marunong magkumbaba. Ganon yung yung parang hindi ko pa makita sa kahit anong guy. Pagdating sa ego, sabi ko, malaking bagay ba yun? Yung parang bababaan mo lang, kahit saglit yung ego mo. Ikaw ba, Tio Bray? Sige, may sitwasyon na kailangan mong babaan yung ego mo, gagawin mo ba? Like example? Okay, ganito. May postpartum yung asawa mo, kunwari. Ayan. Tapos ngayon, sobrang nag-acting na baliw na siya. Tapos, parang, ikaw naman. Anong acting na baliw? Siyempre naman, yung tawag dito. Yung parang, nag-out of control na siya. Yung sa mga thinking niya. Parang OA na yung mga iniisip niya. Ikaw, siyempre, bagong mo lang din yun. Bagong experience sa babae. So, syempre, hindi ba dapat masuunahin mo yung understanding kaysa mambabae ka? Kasi... Totoo naman. Yes. Diba? Yes. Kaysa naman sa mambabae ka pa, bakit hindi mo intindihin? At the first place, bakit mo yun pinili kung hindi mo kayang i-entertain or kaya i-experience yung pwedeng negative na mangyari between you?
Mm. Diba? Sana sinabi mo na lang na, okay, hanggang ganitong buwan lang tayo, ito lang yung mangyayari, may limitation yung mangyayari sa atin. Sana ganun na lang yung ginawa mo kung maghahanap ka lang ng ibang babae. Diba? So, ganun yung mga kalahi mo din? Ganun yung ibang... Most of them. Talaga? Oo, most of them. Pero, meron nga nagte-trending ng mga couple ng mga Indian tas Filipino. Which is nakakatuwa talaga sila. Sabi ko, ay putik, meron ba balang ganito? Mismo ako, mapapagano na lang ako. Siguro, magiging iba yung perspective ko pag pumunta akong India. Which is sana hindi maging worse. Yun yung iniintay ko. Pagdating ko na sana ng India, sana naman magbago yung perspective ko. Kasi syempre kalahi ko, gusto ko okay din yung mga mindset nila. Gusto ko okay din yung mga kabanding ko. Kasi dito sa mga Filipino, nakakasundo ko talaga sila eh. Kahit alam nila na may limitasyon sila. Unlike dito sa mga nakakausap kong Indian, kahit sa personal, parang, alam mo pa ba yung sinasabi mo? Parang mapapaganon ka na lang eh. Parang sobrang close. Parang gano'n. Mapapaganon ka na lang talaga sa isip mo eh. So ano sila? Sleazy? Ganun ba? Bumanat? Siguro, somehow. Like ano yung isang pinaka-experience mo na parang, tangina nito. Parang ganun. Ganito. So may gala kami. Ano kami? 5. So itong babae at lalaki, partner sila. Tapos kaming 3. Friends lang. Pero circle of friends pa din ngayon. Tapos itong galang to, hindi to natuloy. Kasi na-off ako dun sa isang ka-circle of friend ko. May mga Filipino dun. Tapos yung nakausap ko kasi Indian. So parang sabi niya, okay Priya, labas tayo. Punta tayong Tagaytay, mag-golfing tayo. Oh my God. Ano? Tapos sabi ko okay sige, okay lang naman sa akin. Basta susunduin niyo ako, ganito. Tapos sinabi ko yung location, ganito, ganyan. Tapos sabi niya, iwan mo na tayo sa kotse ha. Alam ko na. Doon. O diba, doon pa lang sabi ko, ano to? Sabi niya, magpaiwan na tayo sa kotse, hayaan mo muna sila doon. Ikaw ba naman? Ikaw sinabihan na ganyan. Anong maiisip mo, diba? Lumabas na kayo nito first time? First time, pero matagal lang kami magkausap. Matagal lang kaming friends. Okay. So hindi ko siya in-expect. Nasa personal pala, ganun pala yung gusto mo mangyari. Ganun pala yung expectation mo. Ganun yung mindset mo. Paano ba dapat? Siyempre, circle of friend kayo. Sana, kung may gusto ka sa akin, in a nice way. Sabihin mo sa akin na, Priya, matagal na kitang, gusto. Or yung usual na, talaga, yung mga pag-aamin, ganun. Matagal na kitang gusto, okay lang ba magsogo tayo? Hindi naman sa ganun. Sinabi naman sa'yo. Oh. Pero syempre, may approach yun eh. May approach yun. Syempre, go with the flow ka. Wag yung, ang OA naman, unang pagkikita, ganun agad. Oo. Friends nga kayo eh. First time kayo magkikita? Oo. Ay, tanga nga. Diba? Ngayon, now you understand. Tanga nga. Tanga nga. So, it's not, really. Gawin mo naman mga 5. Yan, mga 3. Diba? Yun eh, di ba sana patagalin eh. Oo. Saka hindi mo naman yun kailangan sabihin, mararamdaman nyo na lang yung dalawa eh. Exactly. Di ba? Lumalaban din sa unang date. Alam na, naamoy ko. Lumalaban din. Okay. Pero sa'yo, anong, like for example sa'yo, Priya, ano mas importante sa'yo, bango o itsura sa lalaki? Yung amoy? Oo. Yung amoy. Paano ko naman titiisin yung gwapong mabaho, di ba? Oo. Wag na lang. So amoy, importante sa'yo. Okay. So dahil dyan, sabi mo amoy, papatesting ko sa'yo yung perfume ko. Ay, sige. Yan. Ito ngayon, papatesting ko sa'yo is, yung sputing. Yan. Yung nasa dulo. Iyan mo yan. Yan. Spray mo, bigyan mo ako honest review, ha? Yan. Ay, siya? Amoy sugar daddy. Ay! Sugar dadding very fresh. Very magaling. Rate mo from 1 to 10, yung ganyang amoy. Hindi siya masakit sa ulo, so I'll give it a 8.5. Kasi siya, cool lang siya. Hindi siya nakakahilo. Okay. Unlike sa ibang amoy, di ba parang nakakahilo, So ayaw mo ng pabangong Indian, yung mga musky, ayaw mo? Bango ng tao ba yan? Bango. Yung mask ng pabango, musky. Kasi may mga amoy na chill lang.
Yung chilla yung gusto ko eh. Hindi yung sobrang yung sobrang exage. Alam yung parang nasa kotse kayo, tapos pag naipit yung pabango doon, masusuka ka na lang. Ayoko nang ganon. Gusto ko yung chill lang. Okay. So yan, halimbawa, ganyan yung pabango nung bawa, jowa mo, ganyan pabango. Ano yung mga magagawa mo sa jowa mo na ganyan ang amoy? Masarap titigan. Yun! Bapakabait. Mahirap naman ito. Ang bait. Ang bait. Ang bait. Bait. Oo. Kikis mo ba sabay hug? Pwede. Ayun. Yan. So, ma-recommend mo ba sa nanonood yung mga pikutin? Very very chill. Tapos, very cool vibe. Very fresh lang. Nice. Gabi mo na Indian accent. Ala, bulok ako eh. Bulok ka ba mag-Indian? Oo, binabash ako ng mga nanay ko. Sasabihin sa akin, Indian ka ba talaga? Wala eh, nakasama ko mga Filipino na eh. Since elementary, Pero try ko. Pero sa lalaki, okay. Sabi mo Indian, Filipino. So you prefer Filipinos more than Indians? Based on my experience, mas prefer ko Filipino. Oo. Paano kung Indian ka mukha ni Hrithik Roshan? Ay, sige! Sige! Okay lang. G tayo. Pati katawan, gano'n. Ay, oo. Ang ganda ng katawan nun, Diyos ko. Pero hindi, lahing puti kasi yun, kaya gano'n itsura nun. May lahi siyang puti. May half, oo. May half. Half siyang puti. Briton yun, hindi ba? Parang may gano'n siya. Oo. Sobrang pogi nun. Kahit ngayong matanda, mas pumupogi habang tumatanda eh. Okay. Totoo. Ganun ang mga lalaki habang tumatanda, lalong pumupogi. Tapos dumadami yung pera mo, lalo kang pumupogi. yun. Diba? Pero okay, sabi mo yun ang Filipino, ang based on your experience, diba? Ano yung mga turn on sa'yo? Pagdating ko na rin sa physical. So, sige. Let's start with the physical. Okay. Pag physical, gusto ko sana yung mas matangkad sa akin, Diyos ko. Ano ba height ni Priya para sa mga nanonood? 5'5". 5'5", okay. Matangkad si Priya. So, para sana mga 6, ganun. Para pag naka-heels ako, mas matangkad pa din siya, di ba? Tapos, syempre yung pogi naman. Okay. Ano ba yung pogi sa'yo? Anong avatar? Alam mo yung yung itsura ni Massimo. Ganong vibe. Sobrang masculine. Okay. Sa 365 days. Mahilig sa mabalbas to. Puta, Bombay na Bombay. Yung clean naman. Yung very organized. Yung, sharp yung Gusto ko yung ganon. Kasi parang sobrang nakaka-attract pag ganon. Pero syempre, depende. Depende pa din. Pag maganda yung kilos, pag very hygienic, importante sa akin yung hygiene. Sobrang arte kong tao pagdating sa hygiene. Konting dumi lang. Massimo, pero pag amoy mo ng hininga parang bagong gising. Mag-toothbrush ka muna. Mag-toothbrush ka muna, please. Malay mo, pag gising nyo ng dalawa, mahimatay ka na lang dahil sa baho ng inamoy mo, di ba? Paano mo ikikis yun? Nakapikit ka. Nakapikit? Pikit ka. Tapos gano'n mo, sarado mo yung ilong mo. Pero yun, okay. Itsura, ano pa? Tapos, gusto ko sana yung macho-macho. Ganun datingan. Kasi, mas parang, mas gusto ko yung vibe nila. Feeling ko mas bagay kasi sila sa katawan ko eh. Kasi ako malaki yung katawan ko eh. So, pagdating sa lalaki, sana hindi yung payat. Yun yung mahirap. Parang, hindi kasi bagay sa akin. Hindi naman sa ayaw ko. Pero hindi kasi bagay sa akin. Kaya more on macho-macho talaga ako. Tapos mas matangkad sa akin. Okay. Ilang taon yung pinakamatanda? Yung totoo. 45. Ay! Grabe! Madami magpapalo dyan. Tapos mag-PPM. 45 daw. Grabe mag-PPM kay Priya yun. Lahat yun. Ako, 45 daw. Okay. Yun na yung maximum. Maximum. Ay, naku, hindi na ako aabot, Priya. 46 na ako eh. Ay, sige. Palitan natin. 46. Ay! Nako! Gustong umayos ang buhay. Yan ang mga tamang babae. Gusto yung malalagay nila sa tahimik. Yan. Mga ganon. O yan. So, 45. Okay. Ugali. Ano yung parang, wow, okay, ito ugali niya. Nakaka-turn on. Ever since kasi independent talaga ako. Pagdating sa pag-aaral, financially, mentally, emotionally. Ako talaga lahat. Hindi kasi ako ma-share na tao.
isi-share ko yung bagay na yung pagtapos na, pag nasolusyonan ko na. So parang somehow gusto ko sana yung kayang maging may provider mindset. Yun naman Ganun. dapat ang lalaki. Ganun. Yun Pero dapat hindi ka sure. Hindi ka sure. Kaya talaga, big deal sa akin yung provider mindset. Kasi siguro yung mga nakakausap ko, hindi pa matured. How would you know the guy is a provider mindset? Has a provider mindset? Yung may pagkukusa sa mga bagay. Like? Pag unahan natin dito sa, kunwari, may mga bagay akong need. Hindi ko na kailangan iparinig pa. Alam mo, one time kasi, parang hindi kasi ako ma-flower na babae. Hindi ako mahilig sa flower. Pero one time kasi, parang may nakasalubong ako, may daladalang bouquet. E so sabi ko, ay parang ang sarap sa feeling. Tapos ngayon, parinig na yun ha, kasama ko na yung guy ha, nagparinig na ako that time. Sino yung guy? Oo nga. Tapos ngayon, syempre wala pa din. Tapos saka siya nag-provide ng flowers nung nagsisend ako ng mga video sa TikTok. Mga nakailang send na ako. Mga parinig, ganun. Saka pa siya nagbigay. Di ba? Parang, Mahina. yun na nga eh. So, ibig sabihin, okay, provider mindset. Pero yung, halimbawa, 50-50 sa first date. Red Okay flag? lang. Oo. Okay lang sa'yo? Oo. Kasi, okay nga lang na ako magbayad, which is sinasabi ng mga friend ko, wag dapat. Ako kasi, parang hindi. Bigla ako na turn off sa'yo. Akala ko pa naman mataas sa standard mo. Putang ina, ngayon 50-50, papayag ka, magbabayad ka Okay lang, kasi parang first date siguro sa mga susunod na date, ikaw na, bahala ka na. Yung first date nga dapat nagpapasikat eh. Ewan ko, medyo naaawa kasi ako Self-worth, taas Diba? mo. Kaya pinagsasabihan talaga ako ng mga friends ko. Sabi ko, kala ko nga actually mataas na yung mga standard ko, pero nung na-encounter Dapat ko red na. flag yun sa'yo. Yung first date. Sa akin, actually, hindi kasi ako naniniwala sa 50-50. 100-0 ko eh. Ang babae, iba mapoprovide yan sa lalaki. Ang lalaki magpo-provide, magpo-protect, yun siya. Ang babae, iba. Ang babae, maayos yung bahay, aalagaan yung lalaki, aalagaan yung anak, nurturing. Yun siya, hindi pera ang Gusto niya mag-work, okay lang, pero wala sa'yo yung burden ng pera. Mag-work ka kung trip mo, yung kitain mo dyan, bahala ka. Sa'yo yan. Pero, lalaki, yung burden ng bahay, sa lalaki yun. Yun ang belief. Kaya ikaw, taasan mo yung standard mo dun. Yan yung mindset ko nung nasabi ko mataas na yung standard ko, parang okay na kung nataasan ko. Which is nung na-encounter ko yung mga boyfriend, mga friend ko, sabi ko, ay, pwede pala yun. Normal pala yun. Kasi yung akin, parang sabi ko, nagmumukhang pera Ayoko kasi ng ganun. Hindi, walang mukhang pera na babae. Iba yung gold digger. Ito yung gold digger versus practical. Ang practical, normal naman kasi lalaki dapat magbabayad, Yung gold digger, yun yung walang may o-offer. Kuha lang siya ng kuha. Yun ang gold digger. Pero yung babaeng, okay, I will give you peace, I will give you a good home, alagaan kita, spiritually, mentally, alam mo yung kita i-stressin. Yun ang babae. Then in return, sige, anong gusto mo dyan? Bili mo to. Okay, ito, yan. Okay na yung renta, okay na yung relax ka lang dyan. Gusto mo negosyo? Yan. Magnegosyo ka. Pero not necessarily, para lang may magawa ka, okay. So, ibig sabihin, normal lang if may ganun na babaeng, ganun yung standard. Oo. Kasi yung it requires a lot of yung kumbaga, kung ano yung standard mo, yun ang tingin mo sa sarili mo. I'm not saying don't be realistic. Be realistic. Pero ibig ko sabihin, taas mo yung standard mo. Lalo na kung maayos ka naman babae. Taas mo yung standard mo. Ang mali lang kasi, yung minsan, ang daming, ay gusto ko ng high value man, yung alagaan ako, ganyan. Pero putang ina, yung babae, ang meron lang siya, ganda lang, tsaka pepe. Kulang yun. Di ba? Gusto mo ng high value man, pakarat ka naman sa club every weekend. Tang ina. Di ba? Iuwi ka lang ng high value man, pero hindi ikaw ipapakilala kay mama niyan. Parang ganun. So, ikaw, kailangan, taasan mo yung standard mo, pero dapat, yung hinahanap mo na dapat ganun ka din. Yung hinahanap mong partner, ganun ka din.
Gusto mo mapera? Okay, dapat mapera na ako. Gets mo? Kung ano yung standard mo, yun ka. Gawin mo muna sarili mo. Have something to offer. Rather than self-check din. Tama. Di ba? Rather than expecting, putang ina, gusto ko yung high value man. Puta, maganda ka lang naman, tas pepe. Kulang. Yung high value man, madami ng magandang options yan eh. Oo Kasi nga. totoo talaga sa buhay, money buys you options. True. Dati, Naniniwala. pera mo, ito lang pera mo. Dati ako, jeep lang. Medyo kumitang onti, pwede na ako mag-grab. Pwede na ako mag-taxi. Kumitang onti, may kotse, pwede na ako mag-jeep, mag-grab, mag-taxi. Hanggang sa, pwede na ako may kotse. Ngayon, aling kotse gagamitin ko? Yung mga ganon, it buys you option sa buhay. So, ang high value na lalaki, madaming option. Diba? Yun yung ano nun. So, paano? Ano yung value mo? Hindi sa pera yung value ang hinahanap namin. Hinahanap namin sino yung pagbibigay ng payapang buhay sa amin. Ako kasi takot ako magkautang na loob eh. Kaya big deal sa akin yung mga hinihingi ko sa tao. Ako, if ever na may ma-offer ako, go lang. Pero pag ako yung hihingi ng request, parang nakakahiya. Hindi. Yung kailangan mo, kailangan ibigay sa'yo, dapat sa'yo, hingin mo. Voice out mo. Kasi yun yung self-worth mo eh. Walang masama dun. Ngayon, kung hindi niya maiintindihan nyo, actually kasi sa akin, nagsasabi lang nung mga, mukha namang siyang pera eh. Gold digger yan eh. Yun yung mga walang pera eh. Pero yung may pera na lalaki, wala siyang pakialam dun eh. Kasi kung ba gusto kita, wala akong pakialam dun sa pera eh. Kasi alam kong pera lang yan eh. Pero gusto ko okay ka. Alam mo yung ganun? Pero yung mga broker, kasi ano yan eh. Gold digger yan eh. Mga yun yung mga yung sad boy na mga broke, Pero yung na, wala naman kaming pakialam. Pero syempre, kailangan may offer ka. Sa lamesa, di ba? Pero yung mga body count mo, 50, 20, mahirap yun. Di ba? Hindi pwede rin sa amin yun. Kasi yung value. Value. Meron ka ding value na mabibigay. Di ba? Yun yung Kaya importante yung value mo as babae, i-raise mo. Yung standard mo, i-raise mo. Huwag ka naman bumlowjob sa unang date. Di ba? Yung mga ganun. Di ba? Taasan mo yung value mo. Di ba? Huwag ka namang kalad-karin ng 2 a.m. na. Kalad-karin ka. Bigla kang sasama ng Di ba? Mas nire-respeto namin yung mga mag-aaya. Okay, hindi pwedeng biglaan. Hindi may value. Diba? Tama naman. Pero kasi, takot kasi ako eh. Na? Kaya siguro tama. Yung sabi mo kanina, kung ready ako maging mingle. Depende siya sa mga magiging kausap ko. Depende sa mindset nila. Kasi nga, takot nga ako magkautang na loob. So, ayaw ko yung at the end of the day, parang ibabaliktad mo. Nangyari na kasi siya sa akin. Toma mo yan dun sa Pero hindi lahat ng lalaki ganyan. Tsaka may reason din bakit yan yun. Pag-usapan natin mamaya, ba't yan yung na-attract mo? May reason yun. Kasi might be, sa sarili mo, kulang ka sa standards. Yan nga lang, lumalabas ngayon. Kulang ka sa standards sa sarili mo. Hindi mo nire-raise. Takot kang sabihin yung truth. Pero minsan kasi yung truth, na-avoid mo yung argument. Halimbawa tayo, mag-jowa, ganyan. Sure, ganun. Jowa. Hindi mo sinasabi yung truth mo. Okay, you're avoiding an argument. Di ba? Tama? Exactly. But the thing is, you're starting a war with yourself. In the process. Di ba? Versus sinabi mo na, then ginawa na nung tao. Kasi kung mahal ka naman nung tao, gagawin niya yun eh. Like for example, hindi okay itong nagme-message sa'yo yan. Di sabihin mo. Kasi kung gusto ka naman ng lalaki, wala sa kanya yun. Hindi niya. Gets mo? Versus, okay lang, hanggang sa isang araw, sinaksak mo na lang sa leeg yung lalaki, di ba? Kasi pumutok ka na, nagpatong-patong na. Yun yung inaano ko. Huwag mong, speak your truth. It's not what you say, it's how you say it. Di ba? Parang ganun. Yun. Yun din siguro naging problem ko nung sa past relationship ko. Hindi kasi ako nagsasabi, wala kasi akong pakialam if ever na may magawa siyang mali. Okay lang, wala akong pakialam. Pero at the end of the day, pag nare-realize ko na parang, ay. Tsaka yung boundaries mo, magkaroon kang boundaries. Ginawa mo to. Ako dati ganyan din ako walang boundary. Tinatanggap ko lang. Pero ako ngayon, may boundaries na ako malinaw.
Oh, minura mo ako, bye. Oh. Tinoxic mo ako, bye. Which Hindi ka is- ready, bye. Tabi ka dyan, may next dyan. Gets mo? Standard. And then don't negotiate. Pag mataas ang ano mo, mataas ang value mo, doon ka magugulat, putang ina, nirespeto ka. Yun nga kaya nga nagugulat ako sa mga friends ko Kasi sabi ko, bakit ganun yung inyo? Tapos yung akin hindi ganun Which is na-realize ko na, hindi pala normal yung nangyayari sa akin. Kasi na-consider ko siyang normal. Even though na hindi naman. Hindi naman, parang mali na pala. Kasi parang, alam mo, dumating kasi ako sa stage ng buhay ko na wala akong pakialam kung ano nangyayari sa buhay ko. Mamatay man ako bukas. Wala akong pakialam. May mangyari mali mamaya. Okay lang, wala akong pakialam. May ganun talaga akong stage. Tapos, ngayon na parang na-overcome ko siya, doon ko nare-realize na, ay sayang. Nasayang ko yung oras na yun. Kaya kong mag-voice out. Parang, kaya ko ipagtanggol yung sarili ko. Ay, mali na pala yung nangyayari that time. Sayang yung oras nung sa in-spend mo na dapat maayos na kayo nung ano. Yun yung, maling stage siguro. Pero, malaki siyang lesson sa akin. Kasi, naging iba talaga yung personality ko. Kung i-compare ko yung dating ako sa ngayon, parang, ang laki ng pinagbago ko Siguro sa mga naging lesson, bigla kasi sunod-sunod talaga siya ng lesson. Ano yung pinakamatinding lesson na natutunan mo? Hindi ko siya masasabing matindi pagdating sa tao, pero big part siya ng buhay ko. Pagdating kasi sa trust, bobo ako. As in, sobra ako magbigay ng tiwala. Ewan ko, siguro, gusto ko kasi magtiwala din sila sa akin na kaya nila akong pagtiwalaan, kaya nila akong ganto ganyan. Ako naman. Okay naman magbigay ng trust Pero pag binrake yung trust, breakan mo din. Yun nga. Yun nga, naaawa kasi ako. Sabi ko, baka may rason. Ganun, di ba? Very fucked up Low mindset talaga Low self-worth. Very. Taasan mo. Realize your worth. Maganda ka. Maanghang ka nga oh. Diba? Yun nga, realize your self-worth. Lagyan mo ng value. Yun. Yun yung sobrang yung kulang late ko ibigay na. mo. Yun ang lesson mo dito sa podcast na value mo sa sarili mo, angat mo. Para yung ma-attract mo, high value din, hindi mga tanga. Kasi may reason yun Pag nakaka-attract ka ng tanga, may katangahan ka pa. Yun yung totoo talaga nun. So sinasabi mo may katangahan talaga Yes. ako. Meron pa. Yan, ngayon, lumabas na. Kasi yung the way, ito ka. But the way you treat yourself is like this. Pagdating Bakit sa hindi sarili ganun? talaga. Bakit hindi ganyan? Bakit hindi man lang ganun? Ba't ganito? Exactly. Recently ko lang talaga siya na-realize na sabi ko, kaya ko nga itrato yung sarili ko, tapos ikaw hindi mo matrato ako ng pantay man lang, di ba? Pero ikaw ngayon, ano yung sa tingin mo, sa dating scene ngayon sa mga lalaki, ano yung dapat nilang i-improve? Sa mga boys na na-encounter ko. Actually, ito kasi yung problem ko. Hindi ko alam kung okay siya. Madalas kasi ako nasasabihan na very matanda na ako mag-isip, very 30s na ako mag-isip. Mabilis mag-isip ang... Okay. Totoo naman, ang babae very mature. Maaga kayo mag-mature Yung mga dinedate mo ilang taon? Actually, kaya nag-fucked up yung situation, yung situation namin during the relationship kasi 2 years lang kami gap. Mas matanda sa'yo? Oo, mas matanda sa akin. 22 lang, ganon. Oo. So ngayon, kaya talaga open ako sa matanda talaga. Kasi mas na-appreciate ko yung mindset nila kung paano sila kumilos, paano sila mag-isip. Totoo, Very totoo matured yun. Dapat talaga. 30 pataas. Diba? Ganon. Yun talaga ang mature. Kasi kahit ako nung 20, ako di ko maintindihan Ba't puro lang ang gusto ko Diba? Puro bembang lang gusto ko May Kaya ganon nawalan talaga talaga yung ako ng utak gana. namin. Hindi namin mapigilan yun Pero yun yung utak nun. Yun nga yung 20s, yung kaedad mo. Pero ang lalaki, nagmamature yan, mga 30s pataas. Actually, ako nga, to be honest naging matured lang ako ng todo siguro mga 34. Doon lang ako yung parang, shit, di pala ganun-ganun lang. Dapat mag-seryoso na ako. Pero yung the rest, wala. Putang ina bugoy. Diba? Ngayon pa lang. Kaya nga ako, kung bibigyan akong wish, ano yung superpower na gusto ko? Gusto ko ibalik ako sa 21, pero yung pag-uutak ko ngayon, ilagay mo sa 21 years old na katawan, putang ina, bilyonaryo na ako ngayon. Yun yung ko, sayang.
Pero again, yet again, hindi mo yung pagsisisihan yun kasi kailangan mo yun eh. Pagdating dun sa ano eh. Di ba? Lesson So to yun learn. lang yung ano mo, yun yung lesson mo na dapat. Tsaka yung self-worth ko, nakakalimutan ko kasi. During pag talaga, may relationship, nakakalimutan ko. Dami-dami mong spices eh. Diba? Pag jojowain ka nga, mapapainom ng tubig lagi sa'yo yun. Maanghang. Yung di ba? So yun. Yun yung pinaka naging kalaban ko yung sarili ko. Oh. Ganun yung concept during those days. Parang ang hirap naman kalaban yung sarili ko. Alam mong hindi okay eh. Pero you're going with the flow, which is hindi dapat. Yun, hindi naman ako takot, pero wala talaga kasi akong pakialam. Even though alam ko na dapat meron. Ganon. May question lang pala ako. May nag-comment. Abal ka ba daw sa Kama Sutra? Wow. Ha? Hindi, wala na akong tanong. Pampano lang yun. Yan. Pampabuhay lang. Yan. Pero anyways, Priya, saan ka nila mapafollow? Sa Facebook, sa TikTok. Oh, Madami akong followers sa Sabihin mo. TikTok. TikTok, PRIYLA. PRIYA. PRIYLKHSHM. Hirap. Ayan. Walang vowels. Oh. Lahat, yun yung username ko sa lahat ng SOCMED. Facebook, PR, TikTok. PRYLKHSHM. Yan. Okay, Priya Lakshmi. Yes. Yun. So alam nyo na, follow nyo si Priya, ha? Tsaka wag naman kayo mag-DM ng mga kung ano-ano, ha? Yun lang, mag-DM kayo pero may respeto naman, ha? Yun yung mga So, wala ka bang gusto i-promote or whatever? Wala naman. Bumili lang ako sa nanay ko. Masarap siya magluto ng Indian food. Malinis din, hygienic. Anong pangalan? Course Kitchen. Course Kitchen? Ako nag-handle ng Facebook page. Saan siya? Batangas. Okay, Batangas City mismo. Okay. Sige. Pero if ever na meron dito sa Manila, why not? Kasi nandito naman ako sa Manila. Sige. Alright, so ako naman maraming salamat sa Triton Studios, Triton Entertainment, Jansen Manila, Doc Jonas Seneca, I love you, yun na, alam mo na yan. At syempre, Picotin Perfume ni Tio Bray, alam nyo na, bilhin nyo sa Facebook. So, nagustuhan mo naman tong episode na to, mag-subscribe ka dito sa channel, help me reach 1 million subscribers. At syempre, pakinggan nyo rin sa Spotify para may kasama kayo sa topic, di ba? Enjoy lang. So ito si Tio Bray, see you on the next video. Thank you. Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. At sa chicks daw ako ay mag